So kahit ano pa ang gawin ni Kuting ng Norte, kahit tumambling siya, kahit magyakap-yakap siya ngayon sa mga biktima ng Davao calamity, ay wala na ring effect yan. Kasi palubog na nga siya. Palubog na, lumulubog na parang bagyo, 'di ba? Lumulubog na siya. Nagtatapang-tapangan na lang siya at naglakas-lakasan na lang siya kasi weak talaga. Okay? 1 week bago magpakita, sabi ni Jay Santiago, hindi naman si Jae ito, Jae, Jay Santiago, hindi naman ikaw yung nagnanakaw diyan sa ano no, sa Philippine Ports Authority ano, hindi naman ikaw yung chief diyan. 'Di ba? Just kidding, Jae. Jae na lang para hindi makapangalan si Jay. So, after a week bago siya magpakita, ay nagkanda, hirap-hirap na ang taong bayan at napilitan na lang yan siya. Kasi nga, galit na galit. Kung ano yung galit ni Kuting ng Norte at ni Liza Smugs, kasi kontrolado yan si Kuting, sa mga Duterte, ayun na nga nadadamay yung taong bayan. Nadadamay ang mga biktima. At ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, mga palangginging, ay ang balasahan o babalasahin ang mga puting ahas. Ang memo ni Liza Smugs. Okay, babalasahin. Oh, by the way, sa lahat ng mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, huwag po kayong maligaw. Uulitin ko, dyan po kayo tumingin sa link sa baba. Yan ang right page ko. And also, yung right Boljak TV naman natin dito sa YouTube. Kasi nga, ginagaya or fake ni Lisa Ahas Mugs para maligaw po kayo doon. Para makita niya kung sino ang mga puting ahas na nagsusumbong sa akin. Whether you're not from the government, you're random people from different barangays o from OFW, tandaan ninyo, pag naligaw ang message ninyo papunta kay Lisa, pwede kayong gurgurin. Kaya doon kayo mag-message sa balitangmaharlika@gmail.com. Di po kayo mapapahamak dyan kasi ako talaga ang makaka-receive ng inyong email. So yan ngayon in connection sa ating vlog today. Nababalasahin ni Lisa Smugs nandiyan ko lang muna yung email ko. Mamaya akong tanggalin. Okay? Babalasahin ni Lisa Smugs itong yung mga road tag, okay? Road tagging o yung mga appointee ni Rodrigo Duterte at ni Rodriguez. So, dalawang ibig sabihin yan. Kasi talaga, nung December 2, December 2. Noong February 2, 2024, okay, 5 days ago, ay nag-release ng memorandum si Ahas through Presidential Management Staff, PMS. Sino po ba ang nasa likod niyan? Sino ang tauhan o kasabwat ni Lisa Ahas para gumawa ng kabalbalan diyan? Kundi yung si Elaine Kerat Masukat. Na-vlog na rin natin yan. Dahil sangkot yan siya sa mga illegal din dyan sa gobyerno. Okay? So ngayon, mga palangga, yung mga palakasan, yung mga appointments dyan sa government. Ngayon, bentahan and everything. So nag-release si Ahas through Presidential Management Staff Memorandum. Ang sabi dito, all heads of departments, agencies, offices, and instrumentalities, including government-owned corporations, the GOCCs, the government financial institutions, GFIs, and state universities and colleges. Okay, the senior undersecretary and head. Okay, submission of what? Updated documentary requirements by presidential appointees. O, ayan, nabasa niyo na. So, upon the directive of the executive secretary, all incumbent presidential appointees appointed, ito, tandaan nyo, all incumbent presidential appointees appointed before February 1st of 2023 are directed to submit their updated personal data sheet and clearances from the Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. The heads of department, agencies, offices, instrumentalities, GOCCs, GIFs, and SUCs must ensure compliance by all presidential appointees under his or her agency. All requirements must be submitted to the presidential management staff within 30 days from the issuance of this memorandum. So, anong ibig sabihin nito, palangga? So, babalasahin, utos ito ni Ahas. Okay? Ang utos ni Ahas, babalasahin at tatanggalin
yung mga ma-identify nila, sa masusing pag-aaral at gagastusan ng pera ng bayan, tatanggalin nila yung mga, may magchuchu sa kanila na ito ay connected kay Rodrigo Duterte o kay Vic Rodriguez. Kasi mga palangga, itong utos na ito ng PMS na ito ay makakadagdag ng pagbagal ng pag-usad ng ating bayan. Bakit kamo? Ibig sabihin, itong gobyernong hinayupak na ito, di ba? Kailan na ba siya umupo, di ba? June of 2022. So ngayon, bakit babagal ang magiging usad ng gobyerno? The fact na, imagine mo lahat ng presidential appointees na pagdududahan ng hinayupak na yon ay magsasubmit uli ng mga, kukuha uli, mag-update ng mga NBI, kung ano-ano pa man, yung mga nabanggit kanina. So ito hindi dahil gusto nila maging competent paano maging competent, by the way? Ang baka ng inang gobyernong ito o mismo ang polboron ninyo na presidente ay bangag, di ba? So definitely, itong paghihigpit nila o pagro-rodtag dito sa mga inappoint din nila or yung mga na-absorb nung panahon ni Pangulong Duterte ay babalasahin ni Lisa para ma-check, masukul niya kung sino ang for Duterte o for Rodriguez o sino yung mga baka puting ahas. So, anong nito palangga? Ito ay pag-aabuso ng power at pagiging maling diskarte ng isang ahas na hindi niya ginagamitan ng utak at hindi rin ginagamitan ni Kuting Jr. dahil nga hindi naman siya ang nagdedesisyon nito, kundi yung kanyang ahas na asawa na inaahas ang taong bayan.